Ayan, upload ko lang yung PowerPoint natin para ngayon. Lumana ka. Ayun. Okay, so nandito tayo sa session 4 ng ating series. Ito pinag-aaralan natin itong New Testament survey. Ay, New Testament survey. Pinag-aaralan natin itong the life and ministry of Christ. Okay, so bago tayo mag-start, let us pray. Okay. Our Heavenly Father, we thank you once again sa pagkakataong ito na pagpapatuloy namin, Lord, to browse, Lord, yung buhay at ministry ng aming Panginoon. Maraming salamat, Lord, at kahit sa platform ng online, Lord, nagagawa naming saliksikin kung sino ka, ang iyong mga salita, at unawain kung ano yung mga gawain mo, Lord, sa end time, so we may align ourselves to it, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid namin, sa kalusugan na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat rin, Lord, na sa pagdaan ng bagyo sa Hong Kong and kahit dito sa Pilipinas itong weekend, Lord, we are safe. And we pray for those affected, Lord. You supply all their needs, oh God. Lord, yung mga kasama namin na wala pa rito, ikaw ang pumasa kanila, Lord. And kahit yung mga classmate namin, Lord, na magjo-join sa online recorded version, ikaw rin ang gumabay sa kanila sa kanilang pagbubulay-bulay sa pagkilala sa iyo ng mas malaliman. Bless mong bawat isa sa amin. We ask the Holy Spirit to be our teacher, to guide us into all truth. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan na. Pag-aaralan natin ngayon itong The Heart of the Shepherd. So, last time, pinag-aralan natin itong, nandito tayo sa pangalawang phase. So, mahahati sa several phases ito. Nung una, pinag-aralan natin yung foundation, the eternal purpose. Sinagot natin yung mga the why. Natalakay natin doon nun na the plan of God for salvation was decided even before they start creation. So, na-establish natin yung view na yon na Jesus took the initiative na the Father planned, they planned together, and Jesus let me go, sabi nung kwento. So, ayan, from the very foundation of the earth, even before saying let there be light, salvation of the church is already established. So napag-aralan natin, na dalawang session tayo dyan. Napag-aralan natin yung the Christ of the eternal covenant. Eternal covenant because even in the eternal past, nandun na yung plan. And it runs towards eternal future. So ayan, and then yung second session natin, pinag-aralan natin yung proto-evangelion, yung first declaration of the gospel. Nakita natin na the proclamation of the gospel is even inside the garden. Pagkatapos ng pagkaganap ng kasalanan, pagkatapos na nahulog ang tao sa kasalanan, na-proclaim agad yung good news. And sa pagbubulay-bulay natin, in the Old Testament, they are expounding this. Ito yung pinoproclaim rin nila. Yung mga ginagawa nilang rituals sa kanilang temple, sa kanilang tabernacle, lahat ng ginagawa nila sa religious activities nila noon are all, ang tawag ko noon last time is, these are PowerPoints. These are PowerPoint illustrations na ginagamit nila to expound what is the gospel, what is the coming promise of God. So, ayan, so they proclaimed the gospel before. And nakita natin na even the Lord Jesus Christ came and proclaimed the gospel using the Old Testament scriptures. And then we expounded yung the picture of the tabernacle and the temple. So pinag-aralan natin yun. And all of this, lahat ng mga bagay-bagay doon, it's pointing Christ. Lahat doon sumasagisag kung sino ang Panginoon
So nakikilala natin ng mas malaliman ng Panginoon sa pamamagitan ng mga symbolism na yon. So, ayan. That is the third session, yung pinag-aralan natin nung last time. Kasi ang phase 2 is the mission revealed, paano ni-reveal ng Panginoon. So, ni-reveal niya sa pamamagitan ng mga symbolism in the Old Testament, particularly the picture of the temple and the tabernacle. Okay, ngayon nandito tayo sa session 4 ngayon. The heart of the shepherd, yung puso ng ating Panginoon. So pag-aaralan natin, we try to understand, dig in, ano ba yung mission niya? Ano yung kingdom mission? Ano yung iniisip ng Panginoon na gagawin? So nandito na tayo sa panahon noong pumasok na siya sa ating realm. Nandito na siya sa ating mundo. So yun yung pag-aaralan natin sa so yan purihin ng Panginoon. So ituloy natin ang ating pag-aaral. So ayan. So ang session 4, titingnan natin yung ministry of Jesus. I-explore natin yung heart of compassion. Yung paano ba yung puso ng Panginoon? Kilalanin natin siya. Titingnan natin yung mission niya. Ano yung ginawa niya? And we will reflect dito, magre-reflect tayo dito regarding sa ministry na hinahandle natin. So tingnan natin kung paano niya ginagawa ang ministry niya noon. And we learn from him because he demonstrated how to do the ministry. Actually, what we do in the ministry is continuation of what he initiated, yung inumpisan niya. So hindi sana tayo magdi-deviate doon. The strategies of the Lord Jesus Christ should be, yung mga strategies natin and mga methodologies natin should be in alignment with that. Okay, so the heart of the shepherd, understanding the kingdom mission of the Lord Jesus Christ. So, ayan, ang key text natin, dito tayo sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. Mali. Hindi yung PowerPoint ang umusad. Okay. So, ayan. Itong Luke chapter 4 verse 18 to 19, sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." So makikita nyo dyan, yung sa taas dyan, ang nilagay ko dyan is the mission statement of Jesus. Nung hindi ko na-upload sa video yun eh. May workshop na pinagawa si Dr. Leia noong last week doon sa pastors conference natin. Sa hapon, nag-workshop kami. And we work together doon sa pag-craft ng official na mission statement and vision statement of Tribal Gospel Mission. And tinalakay rin namin doon yung core values and kinay rin namin yung motto. So, ang Tribal Gospel Mission, nagsimula siya noong 1980s, actually 1970s pa, but na-establish siya noong ni-register nila sa SEC noong 1987, if I'm not mistaken. And during those times, hindi trend itong mission statement, vision statement, hindi trend yung mga yan, slogans ang mga ginagamit during that time. So ang meron sa Tribal Gospel Mission is yung motto, which is to put Christ's last command first. So what is Tribal Gospel Mission? So what is the last command of Jesus Christ? To go into all the world and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything He has commanded. So ano yung vision ng Tribal Gospel Mission? To see people who are accepting the Lord as their personal Savior, and to see them being discipled, being changed from glory to glory, to see them obeying the Lord's teaching. So
So, yun yung vision, yun yung nakikita, nakapaloob na doon sa last command ng Panginoon yun. So, ang mission natin, paano ang mission? Anong strategy? Paano ma-achieve ng tribal gospel mission yan? And nakapaloob rin dito sa ang kaya tinatawag nila ang tribal gospel mission is an apostolic ministry. Bakit apostolic ministry? Because it focuses on opening new territories, planting churches. Yun yung pinaka-strategy niya. So itong strategy ng tribal gospel mission. Mission is to open new ministry sites. So nag-evangelize sila, pumupunta sila sa unevangelize areas. Ang kasabihan ng mga leaders natin, sina Pastor Benny, punta tayo sa ayaw nilang puntahan. So kaya napapansin niyo ang tribal gospel mission halos nasa liblib. Kasi yun yung mga ayaw nilang puntahan eh. And then they are souls also. So yan, and then plant churches. Of course, maglagay ka ng pastor and then yun yung way natin to expound. So you preach the gospel, you plant a church, and then that is the discipleship area. So, continuation na yun hanggang sa caring of their soul hanggang kwan. So yun yung strategy ng tribal gospel mission, the church planting. And then we open a Bible school. So kasi nakikita noon na may very fast na paglago ng gawain. And they started the Bible school noong may mga equipped na pinag-aral rin ng ating mga grupo dito. And ayan, they train their own. So parang ganon. And then equipping. So yun, mga ginaganap natin yung seminars, youth camps, mga ganon. Nag-establish tayo ng mga activities para for equipping. So pero umiikot pa rin sa putting Christ last command first. So, dalawa yan, target. Doon sa mga unreached, that is evangelism, that is going. And then sa mga rich na, that is discipling. So, yun yung concept. Kaso, ang tribal gospel mission, kung pupunta tayo sa mindset ng mga modern organization, walang official na mission and vision statement. So, ayan, Dr. Leia helped us craft. Kasi bihira naman mag-gather yung mga pastor, and it's good thing na we are all there. Majority of the pastors are there. And then Dr. Leia guided us. So yun yung pinagtalakayan. Si Jesus Christ may mission statement rin. May mission statement rin. So nasend ko naman sa chat group yung di ba? Nasend ko sa chat group yung mission and vision statement. So yung na-craft is by 2030. Tribal Gospel Mission Incorporated is a group of churches whose pastors, leaders, and members are committed to the Great Commission in alignment to the end-time program of God as we put Christ's last command first. Mission, to win the lost to Christ, that's evangelism, to see genuine transformation of each TGMI member to become Christ-like through discipleship, that is the second one, discipleship. And then to establish or strengthen departments, ministries, and churches. To strengthen all those. So, ayan, pinapalago na rin natin ngayon. So, core values, talakay noon, sinundan natin yung structure, yung first letters ng TGMI. Teachability. So, nakikilala sana ng Tribal Gospel Mission na we are people who are teachable. Mahilig tayo sa pag-aaral. At pag may bagay na natututunan tayo, nagpapaturo tayo. So, ayan. So, study to show thyself approved unto God. So, ayan. Isang gratefulness. Mga taong mapagpasalamat. We always stay in everything give thanks. So, mission alignment. Ayan, bumabalik tayo sa putting Christ's last command first. Mission alignment. We always align ourselves to the end time program of God. And then integrity. Yung pamumuhay natin. May nakatingin o wala, nananatili tayong nag-o-obey sa mga sinasabi ng Panginoon. So, may ikot tayo doon. Now, si Jesus Christ, balik tayo sa topic natin. Patalastas lang ako doon. Because itong Luke chapter 4, verse 18 to 19, ito yung sa klase natin, I'm saying na ito marahil, or I think ito. Kasi pwede mong tingnan sa ibang verses rin eh. Pero ito yung pinaka-statement ng Panginoon kung anong gagawin niya nung nandito siya sa lupa. So, i-breakdown natin ito
And titingnan natin kung anong nilalaman ng. So, anong kahalagahan nito? Anong kahalagahan ng Luke 4:18 to 19? Kasi minsan sinasabi lang natin, hindi natin breakdown. Hindi natin ina-analyze kung anong kahalagahan nito sa ministry ng Panginoon. Dito natin makikita na itong Luke 4:18 to 19 ay nanggaling pa doon sa Isaiah. Sa Isaiah sa chapter 61. So doon pa lang, sinasabi na ni Isaiah, yung ipapadala ng Panginoon, ito yung gagawin niya. Ito yung uniqueness niya. Ito yung mission niya. Kaya nung dumating si Jesus Christ, at ito, dinocument ni Luke during that time na, because Jesus is a rabbi, siyempre, may rabbi sa kanila they give him the honor to read the scroll. Itong si Jesus rin naman, binasa niya yung scroll, tiniklop niya, tapos bumalik sa upuan niya. Nakatingin sila lahat sa kanya. Because a rabbi is expected to say something because he is the expert. What is with that? Scripture. So parang ganon. So they are all looking. At ang bungad na sinabi niya, this is scripture, is fulfilled today. So ayan. So kaya sinasabi ko, this is the mission statement of the Lord Jesus Christ. So anong kahalagahan nito? It shows that Jesus' ministry, itong ministry ni Jesus, hindi siya random sequence ng mga miracles, sermon, na hindi, sermon dito, sermon doon, na kung ano niya malaglagip na, anong naiisip niya yung sermon. Hindi. Meron siyang sinusundan gabay. It's a systematic ministry. So, it is intentional. It is intentional. So, deliberate ito, prophetic, and talagang sinusundan niya alam niya yung agenda niya. So, yan yung kahalagahan nito. So, pumasok si Jesus dito na hindi disgrasya. Talagang alam niya. Alam niya. Okay? Musan tayo para hindi tayo gabihin. Okay. Yung unang bahagi nito, yung the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Ikakat muna natin doon and pag-aaralan natin ito. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Kasi ito yung foundation ng pinaka-authority and power of the Lord Jesus Christ. Now, in the Old Testament, hindi basta-basta mag-claim ka na prophet ka. Hindi basta-basta i-declare mo yung sarili mo na hari ka or pari ka. There is what we call the anointing. The anointing. So yun yung talagang hinihirang ka and then sinasangkapan ka. They anoint you. So ayan, in the Old Testament, ang ginagamit nila is oil. So, ibig sabihin, itong mga ina-anoint ng mga holy people in the Old Testament, itong mga nahihirang na maging propeta, maging pare, or maging hari. Kasi ito yung tatlong departments ng Old Testament na hinihirangan ng Panginoon. These are the three offices na hinirang ng Panginoon para pamahalaan ang kaniyang mga mamamayan. So, ina-anoint nila ng oil na nagsisimbolize ng paghirang ng Panginoon dito. Dito sa anointing ng Old Testament. Binabanggit natin na in this course, Life and Ministry of Christ, binabanggit natin na sa Old Testament, lahat ay tumuturo yon sa Panginoon. Kung mapapansin ninyo, bakit tatlong offices lang itong mga tatlong offices na in-establish ng Panginoon in the Old Testament? The office of the prophet, the office of a priest, and the office of a king. Pag propeta ka, pag in-anoint kang propeta, hindi ka pwedeng i-anoint na pari. Pag hari ka rin, hindi ka rin pwedeng i-appoint na pari. Ito yung kasablayan ni King Saul.
Kasi he was anointed to be a king, pero pinakialaman niya yung trabaho ng priest. Nag-aalay siya. So, ayan. And that is don't do it. Kasi itong mga offices na ito, sacred itong mga to. They symbolize the coming Messiah na siya lang ang multiple office. It is reserved to him because he is a prophet. He will speak on behalf of the Father. He is a priest. He will mediate us to the Father, and he is a king. He will rule us, his people. So siya lang yung magkakasama tong tatlong ito. So ayan, magkakasama itong tatlong ito. So ayan, so it speaks of the anointing. Dito nanggagaling yung pangalan ni Jesus na Jesus Christ. Maraming nagsasabi na Jesus raw pangalan niya, apelyido niya Christ. Hindi ganun yan. Descriptive yung Christ. Jesus, the anointed one. Christos means the anointed. The anointed. So, Jesus, the anointed one. The. Like, he is the one. Yun yung sinasabi nila na parating. Doon pa lang sa Old Testament. Yun na yun sa garden yung tinatawag nila the seed of the woman. Yun yung pinapangako ng Panginoon kay Abraham na your seed. So, ayan. Yung pinag-aaralan na. Okay? So, it literally means the anointed one. Okay? Now, ito yung mga finulfill ni Jesus Christ. Hindi lang pala mga offices yung tinatrabaho nila Samuel, nila Moses, nila Aaron. Hindi lang pala mere offices. These are symbolic of who the Lord Jesus Christ. And makikita natin yung mga roles ni Jesus Christ sa pamamagitan ng mga offices na ito. So, he will speak for the Father. He will mediate on behalf sa atin. I-mediate niya tayo sa Father, sa priest, and he will rule us. Okay? He was anointed for his mission, and ito yung mga pinulfill niyang role. And he was empowered by the Holy Spirit. Okay. Yung entire ministry ng Panginoong Hesus is empowered by the Holy Spirit. Na confirmed during the time yung baptism niya, yung picture nating nakalagay diyan. So, ayan, si John the Baptist mismo ang sumaksi nito. I've seen the Spirit of God dwelt in him. So, yun. Hindi siya kumikilos sa sarili niyang kapangyarihan. Makikita mo dito na in submission siya lagi. Noong pumasok siya sa realm natin, he is a servant of the Most High. May kinuha siyang role. At pagpasok niya sa role na yon, hindi na siya Diyos. Sa role na yon. Yung role na yon, hindi pagiging Diyos. Though Diyos siya. Pero yung kinuha niyang role, magiging tao siya. And he was anointed for that role. Okay? So, and ang empowerment niya ngayon, hindi manggagaling sa sarili niya. Manggagaling sa empowerment ng Holy Spirit. Tingnan mo kung paano nagtutulungan tong tatlo. Yung nagbibigay ng mission niya is the Father. Ang nag-empower sa kanya is the Holy Spirit. And siya yung doing the work. So, yun. So, it's a team effort. So, ayan. Kung si Jesus Christ nga nangailangan ng anointing ng Holy Spirit, tayo pa kaya? Si Zechariah 4:6 it's not by might nor by power but by my spirit says the Lord of hosts. So minsan nakakatakot maging pastor. And minsan nag-aalangan, pastor ba talaga ako? I know those questions. Pero in the long run, mapapansin mo rin na the Lord is confirming bit by bit. Kasi many times that I do ministry na sagad ka na sa kakayahan mo, sa tingin mo, kakarabasa na ito. Pero nung nag-perform ka, the Holy Spirit is empowering you to do the work.
So nakikita ko na the Holy Spirit empowers me to do the ministry na pinapagawa niya sa akin. So nakikita ko yon, and I always depend on that. So ibang ministry kasi hindi porket kaya mo eh. Hindi porket kaya mo. So hindi pagalingan ito. Mauubusan ka dito. So ayan. And ito yung titingnan natin kay Jesus Christ. So saan tayo? Titingnan natin yung tingnan nga muna natin kung anong leadership lesson na So ayan, mag-depend tayo sa Holy Spirit. So pag mag-ministry ka na by your own might, mangangamote ka dyan. Mabu-burn out ka dyan. Mabu-burn out ka dyan. So ayan. So tingnan natin yung mga ministry ng ating Panginoon. A threefold cord. Ito yung tatlong ministry niya. Based sa binasa nating text kanina sa Luke. Yung binasa natin sa Luke 4 verse 18 to 19. So, ang sabi doon, yung una is to proclaim the good news. I-breakdown natin to proclaim the good news, to teach disciples, and to heal the brokenhearted. So itong tatlong ito ang naka-identify doon sa binasa niyang text na given through the prophet Isaiah. Now, ano ba to? Hatiin natin sa tatlong yan. Hatiin natin sa tatlo. Okay? Tingnan natin, yung ministry ni Jesus is a holistic model. So parang ina-address ng Panginoon yung every aspect ng ating being. The spirit, the mind, and the body. Mapapansin mo to. Proclaim the good news. The good news. So, yan, the good news is for our spirit, for our soul. To teach discipleship is to train the mind to think like God, teaching them to obey everything I have commanded you, that we will change our mindset. May this mind be new, sabi ni Paul. So, and then the body. So the Lord is fixing our spirit, the lost soul, and then He is training our mind to think like Him, and then He is healing our body. So it's a three target yung ginagawa niya. So holistic ministry. So proclaiming, teaching, and healing. Claiming, teaching, and healing. So tingnan natin yung proclaiming. Itong picture na ito, ang tawag nila dyan ay mga town crier. Town crier. In the early days, pag may balita, ito yung mga marites during those time. Pag may balita galing sa hari, ito yung mga task na they go village after village to deliver the message or announcement of a king. So, ayan, kung anong gusto niyang iparating sa mga mamamayan niya, wala namang palimbagan ng mga dyaryo noon. So, this is how they deliver information. So, yung mga king, so yung mga presidente natin ngayon, they use the media to communicate with their people. So, during those times, wala naman yung mga yan. So, ang ginagawa nila is through the town criers. Okay? So, yan yung proclaiming the good news. Yan yung concept ng Panginoong Hesus. So, for example, titingnan natin si Jesus Christ na He came from the kingdom of God and He was sent to deliver a message, to deliver a good news, to deliver a certain truth. So, He announced the kingdom. He announced the kingdom. Okay? Yung message kasi ng Panginoong Hesus, yung sa Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Change the way you think. Ayusin nyo yung mga sarili ninyo. Kung itong direction nyo noon, change your direction, nandito na ang kaharian ng Panginoon. Ano sinasabi niya rito? So parang during those times, siguro parang yung panahon natin ngayon. Panahon natin ngayon dito sa Pilipinas, nakakalungkot.
Dami na ngang disaster, lindol, bagyo, tapos binubulso pa nila yung pera natin, wala pang direksyon yung bansa natin, parang wala, self-interest ang nangyayari sa mga officials natin. Nakakalungkot. Isipin mo, during those times, I think it is worse. Yung Roman na sumakop sa kanila, sa Israel, trigger happy tong mga to eh. Parang pag gusto kanilang patayin ka na lang nila. So mga brute tong mga to. So ayan, inaalipin yung mga tao. So ganun, nasaan na yung kaharian mo, Panginoon? Kailan mo i-establish ulit yung kaharian nila David? Kailan mo i-establish saan yung pinangako mong anak ni David? So yung proclamation is a good news sa kanila. So the excitement na nandito na. Kaya nga yung king entrance ni Jesus sa Jerusalem, that is kinikilala nilang he is the king. He is the king. So kaya nga pumapapil na yung mga disciple niya. Sabi man naman na sa right at left kami pag umupo na siya sa pumuposisyon na sila. So sina Peter pumapapil na magiging next in rank. So kasi they all think, even Judas is forcing him to declare himself as a king. So ayan. So he proclaimed this message na nandito na. Yung pinakahinihintay natin, nandito na. Nandito na. So may babalik ang glory, order, prosperity. Parang yun yung nasa mindset nila. So ayan, Jesus is both the messenger and the message. And tayo, tingnan mo si Jesus, hindi pumapil eh. Kung mapapansin mo si Jesus, hindi niya dinideclare yung pagka-Diyos niya ng diretsahan. Kasi he knows his role. He is proclaiming something. He came not the king. He came as the proclaimer of the message. So, sa ibang pagkakataon, yung pagbabalik niya as hari, he came as a lamb, not the lion. But in the Revelation, he will come like a lion, the Lion of Judah. So, ayan, makikita mo na alam niya yung role niya. Alam niya yung role niya. Okay, ganun rin sana tayo. So, mga heralds tayo. Hindi consultant. Anong ibig sabihin nun? We faithfully and clearly proclaim the message. And hindi yung idea natin or yung mga katang-isip natin ang sinasabi natin, yung sarili nating opinion. So, kailangan kilalanin natin yung mission ng Panginoon and maintindihan natin yung pinoproclaim niya. And we continue proclaiming it. So we are not consultant na iniisip natin yung mas mabuti sa Panginoon. Kaya nga, we yield to the Holy Spirit and hayaan nating gabayan niya tayo. So, ayan, na-fulfill kay Jesus Christ, both the messenger and the message. He announced the kingdom and demonstrated that he was the only way to enter it. So, siya lang yung door papasok sa kingdom of God. So, ayan. So, Jesus is the herald of truth. Now, punta tayo sa pangalawa. Para hindi tayo masyadong magtagal. Punta tayo sa pangalawa. Yung dito is proclaimer. Itong pangalawa is as a teacher. Balik tayo sa text kanina. To proclaim the good news to the poor. He has set me to proclaim liberty to the captives. Magkakasama to kasi the good news, the liberty, the recovering of the sight. So yun yung kanya. So itong magkakasama itong mga to. Pag breakdown natin, to proclaim the truth, to teach. So recovering of the sight, hindi lang kasi physical na blindness ito, but he will teach us to see the ways of God.
So, ayan. And then, ayan. So discipleship. Discipleship yung konsepto dito. Okay. I-breakdown natin yung pangalawa. Didasco. Didasco. So, ginamit din yung term na yan. The discipleship of the mind. Now, itong didasco, disciple, refers ito sa systematic and intentional na instruction na ang goal is to make a disciple, a learner. Tingnan mo si Jesus Christ, he followed the system ng sa mga Jews. He chose his 12 and then he discipled them. He discipled them. So in the Sermon on the Mount, ini-establish niya yung mga mga sabi nila, yun yung primer ng kingdom niya raw yung Matthew chapter 5 to 7. Yun raw yung ethics of the kingdom of Jesus. So inexplain ni Jesus kasi doon yung totoo, mas malalim na kahulugan ng batas, yung law in the Old Testament. Nagbigay siya ng spiritual constitution para guide natin sa pamumuhay natin sa kingdom. Okay? So hindi niya inabolish yung law. Actually, ipinaliwanag niya at mas humigpit pa. Yun yung ethics of the kingdom. So yung freedom from the law na sinasabi natin, freedom from the law sa 660 plus laws, doon sa doon sa laws ng rituals, yung doon sa laws ng rituals, yung mga religious laws nila ang na-abolish kasi finulfill na ni Christ yung alay, hindi na tayo nag-aalay muli, ganun. So na-eliminate sa atin as Christian doon. But the moral law, the ethics of the kingdom was established and reconfirmed. So we still live according to that law. Okay? So, ayan. Dito, na-fulfill rin yung idea na Jesus as the ultimate rabbi. So, hindi lang siya kagaya ng mga scribes during those times na they talk about their commentaries regarding God. Kundi pag nagtuturo siya, maraming nag-comment sa kanya, Mark 1 verse 22. They commented na sino itong Juan? He teach with authority, sabi nila. He is not like the scribes and he teach with authority. Alam nilang iba siya. Meron siyang divine authority kasi siya mismo yung wisdom of God. So, siya mismo yung law of God. Siya yung pattern yun yung buhay niya, yun yung pattern natin. So, makikita natin dito ang character ni Kristo. Sa pagtuturo niya, isa siyang patient na teacher. Okay? So, invested deeply. Yung small group niya, tinutukan niya, kasama niya sila lagi. And yung tuturo siya sa crowds, but he stick with these disciples. In-explain niya sa kanila yung parable. So, napansin niyo yung parable ni Jesus regarding sa sower. Tinuro niya sa crowd yun. Pero ibang session yung explanation niya sa smaller group niya. So, tinuro niya sa crowd yung generalistic and then yung in-depth meaning niya, itinuro niya sa mga estudyante niya. So, may mga questions sila and he patiently answered them, guided them sa meaning ng mga yon. So, So, tayo, we reflect on this na hindi lang tayo manatiling mga preachers. Parang hit and run ba? Parang sinermonam tapos ore ka gawin na mo tayo. May mga ganun ini-strike mo sila, sugatan sila. Anyway, hindi naman ako ang pastor ninyo. Ganun yung minsan we are disciple makers. Hindi lang tayo mga preachers. Okay? So the goal is not simply to inform the mind, but ang goal natin is to see Christ form sa buhay ng mga tao. Yun yung gusto nating mangyari. So actually, hindi lang one Sunday at a time.
ang pinaka-intensyon natin pag nagtuturo natin, how can I make your people, Lord, more like you? Ganun pag nagtuturo tayo, tingnan natin yung kwan. How can I mold them after your pattern? So, yan. Kailangan mo dito ng kwan. Kailangan naanos ka. Kailangan i-invest relationship. So, intentional ito. So, we need to equip them to be kingdom citizen. Ang goal natin hindi lang sila ma-equip, that they may be able to equip others one day. Okay? So teach them choose trustworthy men. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 2 verse 2 na pagpapasahan mo who are able to teach others. Yun yung goal natin. So ang ganda nga dyan sa Hong Kong. Pastor Imelda was able to teach others who are now teaching there. Now, ibig sabihin, pag magre-reflect tayo dyan, huwag kang uuwi nang walang kapalit. Parang ganon. Yun yung establish sa Pastor Imelda. So, ayan. Praise God for your discipleship and praise God for these trainings. Okay. Okay. Tingnan natin yung pangatlo. Hindi lang teaching didasco. Punta tayo sa pangatlo na healing every disease and affliction. So, hindi niya lang tinatarget yung spirit natin. We want liberation. Tinarget niya yung mind natin. Gusto niyang ma-restore tayo sa pag-iisip ng Panginoon, hindi sa corrupted na mindset. We think after the pattern of the thinking of God. And dito rin, makikita natin yung healing of every disease and affliction. Sabi dito. The compassion, he has this compassion for the body. So, ayan. Paano ba pinakita ni Jesus yung compassion niya? Kung nasipsiputan niyo ko, nag-minister. He touched the leper. Why would you touch a leper? In the human mindset, contagious disease yan eh. Doon sa Levitical law, outcasted niya sila eh. Hindi sila pwedeng pumasok sa village. They go outside the village. And pag may mga tao na papalapit at makakasalubong sila, sisigaw sila. Iwasan nyo kami. Marurumi kami. May mga sakit kami. So, ayan. But the Lord Jesus touched the leper. Alam niya yung lahat naman tayo infected ng sin. And the wages of sin is death. Lahat naman symptom ng death eh. Pag kumukulubot yung skin mo sa mukha, symptom ng death yan. Lumalapit ka na. Pinapabatak nila, symptom ng death yan. Pag sumasakit yung tuhod mo, symptom ng death yan. Habang tumatanda tayo, dumadami yung symptom yan. Pero nakakalungkot itong lepers eh. Kasi actually, naaagnas silang buhay eh. And you can see the compassion of the Lord Jesus Christ na this is not what I designed. If you look at the picture dito, kung titingnan mo yung mukha ni Jesus Christ, hindi ito ang design ko. Hindi ko kayo dinisign na maagnas eh. I designed you for eternity. And then the compassion of the Lord, alam niya yung pinagdadaanan nilang hirap. So, ayan. Giving sight to the blind. So, ayan. The compassion na ang unang binanggit ko nga, let there be light. Tapos shut off yung I created the world beautiful. Parang ganun sana eh. Wala na, pumasok na sa mundo yung sumpa eh. Parang ganun. The paralytic.
I created you to be alert, alive, enthusiastic. May pa ka, may adrenaline glands ka, may energy ka. So parang ganun. And I created the world full of trees. Even the hungry people, He fed them. Nakikita mo yung compassion ng Panginoon dito na these are visible or nakikita natin ito ng mga profound expression ng compassion ng Panginoon. And He heals them physically, emotional needs man yan. He address the three aspects, the mind, the soul, and the body. He addressed that. So ayan, kaya napufulfill kay Jesus Christ yung the great healer. The great healer. Yung mga healing miracles niya, hindi lang basta yon. These are signs to confirm the promises in the Old Testament. So, alam mo yung mga pinagaling ni Jesus, namatay rin yung mga yan kalaunan. Pero ang point ng mga miracles ng Panginoon, ipinapakita ni Jesus Christ na doon sa hinaharap, pag natapos natin lahat ito, wala na itong mga to. Yan yung sinabi niya sa Revelation na I am making all things new. No more pain, no more tears. Yun yung heart of the Lord Jesus Christ. So, si Lazarus na ni-resurrect ng Panginoong Jesus, namatay rin kalaunan. Pero anong purpose ng mga miracles ng Panginoon? Ang purpose ng mga miracles ng Panginoon is to demonstrate, bibigyan niya tayo ng pasiripon na kabasitiyay. Pasiripon na kabasitiyay. So ayan, kaya nga sa atin, minsan we are so much into running after signs, wonders, and miracles. Yung mabot ako sa punto na healing, God will heal you. Pero mabot ako sa punto na may healing man wala, Lord. I believe. I know. Hindi maipaliwanag ng utak ko, but deep inside me, I know na it is true that one day, all things new. All things new. Kasi maraming tao na humihingi ng healing and umabot sa punto na pag hindi binigay ng Panginoon, nagtampo sila sa Panginoon. Tinalikuran ng Panginoon. The signs demonstrated by the Lord Jesus Christ, these are not eternal habang andito tayo sa lupa. Ang mga sign na pinapakita niya when He comes is a sign of the future. That's why, gaya sana tayo ng mga apostles na we pray, come Lord Jesus, come. The blessed hope of the believers. Naiintindihan sana natin yung mga yon. Kasi the blessed hope of the believers, ito yung all things new. Kasi yung sabi ng salita ng Panginoon. Okay? So, ayan, makikita mo yung karakter ng Panginoon dito na the compassionate healer. The compassionate healer. He still heals. I am not downgrading healing. So, the Lord is compassionate. You ask, you pray, you go near to Him. He is compassionate. He is merciful. He is healing. He is healing. So, ayan. And that truth is consistent. Hindi ko dinadowngrade ang signs, wonders, and miracles. So, yan. I believe in those. I pray for those. So, ayun. Pero ang in-establish ko rito, hindi lang siya gumagawa ng mga random miracles during those times. Those miracles na ginagawa niya are specific and well-designed to give a picture of the people, to bring hope to the people na sa dulo, wala na itong mga to. Wala na itong mga to. Okay? So, He is compassionate. So, bilang mga bilang mga leaders, we lead with compassion. So pinag-pray ko lagi ito, Lord, kasi minsan indifferent tayo eh. Walang pake. So parang ganun. Hindi natin nararamdaman yung pinagdadaan ng mga tao. So I'm praying minsan, Lord, let me feel yung nararamdaman mo sa mga tao
tulungan mo ka, let me feel what you feel, parang ganun. I always pray na pag gumagawa ako ng mga sermon, what do you want to tell them? So, ayan, makikita mo yung problema nila and ano kayang sinasabi ng Panginoon. So, yan, yung we always pray na, Lord, may you give me this heart also. So, yan. Yung leadership sana natin, it should be marked by compassion. Pero paano yan? Hindi mo magagawa yan eh. It should be the Lord who will change your heart. And may the Lord change our heart that we will minister just like Him. So, yan. Ang tao, normal yan na makasarili. So, ayan. Compassion is when you start thinking about others. So, ayan. So, kaya sa mga prayer, dinidevelop ng Panginoon yan. Nagpapasok siya ng mga tao sa isip natin and we start praying for them. Nagde-develop yung compassion. Binibigyan ka ng Panginoon ng burden to reach them, to care for them. So yan. Okay? So, usad tayo. Now, makikita natin dito, yung compassion ng Panginoon, sa Matthew 35 to 38, makikita mo dito yung kwan eh. Sige, basahin natin. Matthew 35. San Mateo, Isabela. Matthew 9, verse 35 to 38. Okay, sabi dito, mag-speak in tongues muna tayo. Sinursur ni Jesus, dagiti amin nga ilili ken barbaryo. Nangisuro ka dagiti sinagugada, kasabana tinaimbag adamag may papan iti pagarian, ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin akita ti sakit ken sa gabaen. If you look at this text, this is directly in fulfillment of yung binasa natin sa Luke kanina na binanggit ni Isaiah doon sa prophecy niya. No? Simnag ti kaasi ni Jesus. That term pa lang, ganda ng pagka-craft ng Ilocano. Simnag. Simnag ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida amabutbuteng ken nakakaasi da. Kasdala karnero nga awan pastor da. Adu ti anyan yung basit ti agani kuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo nga rod, itakin ko ti maani tapno mangibaon kadagiti agani. Okay, napapansin mo dito, may nakita si Jesus. He saw and then he felt. He saw yung situation ng mga tao. And then simnek ti asin, he felt. And then that moved him to speak. And then he acted. Actually, magtutuloy mo to, pupunta ka sa next chapter. Tutuloy ni Jesus yan. So, ayan, chapter 9, punta tayo sa chapter 10. So, mapapansin mo rito, nagtawag si Jesus ng 12. he formed his 12. And then, he sent them 2 by 2. He acted. So sa atin minsan, we see, we feel, we speak, but we do not act. Nakakalungkot minsan yan. And we are all guilty. Dito. And may the Lord Jesus Christ, may we learn from Him. And may we have His heart. So, ayan. So, tingnan natin, hindi lang sa observation. Alam niyo sa akin, nung college pa lang ako sa Manila, mahilig ako sa kwan. Mahilig ako pupunta sa isang lugar at nanonood lang. Pupunta ako sa mall, nakaupo doon. Pinapanood lang ang mga naglalakad-lakad na mga tao. I observe things. Gawad Kalinga, sumusunod kami sa mga Gawad Kalinga noon. Gumagawa kami ng bahay sa Baseco. You observe the life of the squatter.
Ay grabe. Makadulok ka jay angot ti squatter. But sa kanila, pag tinitingnan mo sila, parang fresh oxygen. Parang nasa probinsya sila. Pambira. Parang, anong klaseng, parang naging normal sa kanila. So, ayan. This compassion will ito sana i-lead tayo to mission. Okay? So, ayan. Kita niya yung ibabaw. Kita niya yung ibabaw ng mga nangyayari, and then naramdaman niya yung mga sitwasyon. So, alam niyo, pag lagi tayo pag nagpe-pray, when we start doing the ministry of intercession, ito yung na-develop eh. Kasi actually, yung prayer is a kind of meditation na rin. A kind of meditation. Maraming nababago sa iyo pag nagpe-pray ka. Pinagpe-pray mo yung mga tao. Lord, pag-pray ko to nagsulpang. Lord, apay da ito itakastoy. Nagriga nga isuro. Ngayon, mindono ka ni pakitaan na kaniya po, this is something deep within. Hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ng taong yan. Hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ng taong yan. So yan. From passive pity to active painful empathy. Basiknan kanton, and then you befriend. And then you start guiding them, discipling them. So, ayan. Okay. Mula dito, makikita natin yung may re-reveal dito yung karakter ni Jesus Christ. Kasi dito sa Matthew 9:35 to 18, makikita natin yung characteristic niya as the shepherd king. The shepherd king. Which is, akala natin, buhay lang ni David yung pinag-uusapan. Nagkataon ba na shepherd si David? Nagkataon ba na si David naging king? Shepherd king? Or ang Panginoon, humuhubog siya ng isang buhay doon sa Old Testament para ipahiwatig ang isang paparating. So, kaya nga, sabi nga natin, darating ang punto na tinitingnan tayo ng mga tao, pero yung buhay natin nangungusap sa kanila. Kasi ang Panginoon, He uses circumstances. So, ayan. Shepherd King yung ginagamit nating concept. Pero matagal na nating matagal na tayong pamilyar sa kwentong yan ni David. He care. He care. So, ayan. So, Shepherd King. Shepherd King. The fulfillment sa Ezekiel 34. So sa Ezekiel 34 kasi nabanggit ito eh. Yan. Kasi during that time sa context ni Ezekiel dito sa chapter 34, ang daming wala pang noon. Wala pang flood control project doon, pero ang dami ng greedy noon. Ang dami ng abusive na human leaders. False shepherds during the time of Ezekiel. Mga corrupt na hari na nagpapakasasa sila sa kaban ng bayan, yet they neglect the people. So that is injustice. Kaya yung laging sinasabi ng Panginoon na injustice. So, yun yung hinihingi ng Panginoon. And then sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah sa Isaiah 34:15, I myself will be the shepherd of my sheep. And this is the fulfillment nung dumating si Jesus Christ. So, ayan. The Lord is my shepherd. I shall not want. Bakit? Dimawat na ba tinapay? Pinakanay da. Jesus is the true shepherd. Sabi sa John chapter 10. Kaya ni-expound na ng mga apostles to. So, itong dinidescribe sa John chapter 10 na shepherd. He knows his sheep by name. Daming sheep niyan. At pare-pareho yan. Paano mo nalalaman yung pangalan ng sheep? Sa church nga, minsan nagigilty ako eh. Hindi ko matandaan ang pangalan ng mga tao. Buti na lang may mga word na auntie, uncle, brother, sister, manang, manong. But you know the face. But itong Panginoon natin, He knows the sheep by name. And then He protects them from danger. He leads us to abundant life.
So, ayan. So, and then the ultimate one is he laid down his life for his sheep. Ito yung characteristics itong shepherd na pinaprophesy ni Ezekiel noon sa Ezekiel 34. So ito yung pinaka-core identity na nagda-drive sa ministry ng Panginoong Jesus. So nabanggit natin sa Tribal Gospel Mission. Core values. Yung pag naisip mo ang Panginoon or naisip mo ang Tribal Gospel Mission, yun sana yung identity. Ito, pag naisip mo ang Panginoon, ang papasok sa isip mo, shepherd. Shepherd. So, yan. Pag naisip mo ang Panginoong Jesus, may hawak-hawak na tupa. So, yan. Yun yung core values ng Panginoon. He is a shepherd, a real shepherd. Now, sa ating mga anong matututunan natin dito sa Panginoon? Tayo, mga under shepherd tayo. Hindi tayo yung, actually, Pastora Eva, Pastora Carmen, mga tinatawag natin mga pastor, but actually, under pastors. Because the real pastor of the church is the Lord Jesus Christ. So, this is His church. And tayong mga pastor, we should be listening and obeying to the instruction of the higher pastor. So, hindi tayo hirelings. Hindi nupahan lang na nakikipurdiya. Per day, pinapatay mo lang yung oras. So, yan. Kaya isang core value natin sana integrity. Kahit walang nakatingin, ginagawa ang tama. So, yan. Ito yung heart kasi ng Panginoon. At yung call sa atin, sana we lead by serving, not by lording authority over others. So, yun yung lagi kong nilalagay sa isip ko na as a pastor, hindi ka naglo-lord over sa church. Actually, pag sinabing pastor, you serve. So, I serve. In what manner do I serve the church? I serve them by expounding the word of God to them. So may I answer, sana Lord, sana masagot ko yung mga katanungan sa isip. Parang ganun. And there are many ways of serving. So, ayan, we are called to know the people we lead. Then si Jesus Christ, He knows by name. So, kilalanin natin sila. We protect them. We feed them with the Word of God. Minsan, daming sakripisyo. Ang daming Sabado, dami. Makikita natin dito na but we set apart for time. Alam niyo pag nire-reflect ko yung pagkapastor, maraming beses na kaslap, parang kinakapos ako sa oras Kasi nag-work ka. Nag-work ka yung mental process mo. And then magtuturo ka sa Bible school. And then may magi-invite pa na member. Tapos prayer meeting, non-stop. Parang minsan kulang. Pero ang napansin ko diyan, yung may mga time na aakyat ako sa pulpit at Lord, kakarabasan sa dating message. parang kapos ako, Lord, talaga. This is my best. This is my best. So, wala talaga Kasi punuan yung schedule parang ganun. Pero many times na pag umakyat na ako sa pulpit, parang biglang mag-flow yung mga ideas sa isip mo. And then parang hindi ko naisip to noon, hindi ko naisip. And then pagbaba mo sa pulpit, I think that is the best message I delivered. yung Holy Spirit, yung hangganan natin. So, minsan may pinuntahan kami na seminar noon, na-judge ako. Dapat ganito, sinasabi nila. Dapat pinag-iisipan mo ng napakatagal. Ang swerte nyo naman nagagawa nyo yan. Dahil alam nyo, yung iba kasi, sa church lang sila. Full-time sila sa church. Tatrabaho tayo.
may pamilya ka, and then may Bible school, may mga departments na pinagmi-ministeran mo, and then online, and then balyodo mo pa eh. Dagdag natin yun. Kakapusin ka talaga minsan. Kakapusin ka. So, ang swerte ng mga full-time, nauupo na, yung isang church lang ang hawak nila, kaming Pastor Dennis. Pastor Dennis, maganda ba, panunutan naman luton na nubigata. Parang ganun. Ang daming hinahawakan. So, minsan nagigilty ako pag may mga nagtuturo ng ganun. Wala eh. Multiple ministry tayo eh. How much more sa inyo sa Hong Kong? Kaya nabibless ako na you are a challenge to me. Kayo nga eh. Maghapon na nag-work. And that's not easy. That's not easy. But praise God for what you do. And you are Christ-like. You are Christ-like. Keep on. Keep on. Itutuloy natin yung ganitong sitwasyon. Kasi ang Panginoon natin, kinakapos rin eh. Sigising ka naman ng maaga to inquire of the Lord, pray. Hindi nang i-demonstrate. Pero tama yung sinabi ni Paul. His grace is sufficient. His grace is sufficient. So yung mga hangganan, napansin ko sa mga hangganan ko, dumudugtong yung Holy Spirit lagi. Dumudugtong yung Holy Spirit lagi. Hindi naman ako napapahiya. Ito yung tawag niya sa akin. Ito yung tawag niya sa ito yung uniqueness rin ng ministry natin. So, ayan. So, magkakaiba tayo ng ministry. Walang madaling ministry. Walang madaling ministry. So, pero yung mga hangganan natin, kahit yung praise and worship, kayong mga praise and worship leader, si Pastora Joanne, Sister Rods, Pastora Eva, Will, kayong mga nasa worship team. There are times naman na wala ka sa mood na aakyat doon, parang ang dami mong problema. You go as you are. You go as you are. Kasi you face the Lord and sing songs to Him. Wala. Alam mo si Don Moen, ang gaganda ng mga songs niya na Lord, you seem so far away. and he composes songs na magaganda sa mga down niya. So hindi kailangan good mood ka lagi. Hindi kailangan good mood ka because this is humanity. Ganito ang pagkatao. So just be honest before the Lord. Just be honest before the Lord and Lord, wala, ganito ako. I need you. Be with me in my ministry. And there are times na ang Panginoong Yesus ganyan rin. Yung sasabihin niya, mabuti pa yung ano yung sinabi niyang klase ng hayop na may uunan na bato sa ulo. Pero yung anak ng tao wala man lang masilungan, pambihira. So even the Lord Jesus Christ went through that. And He did it. He has the Holy Spirit. We have His Holy Spirit. Kakayanin natin to. So we learn from Him. Pinako nga siya, walang complaint. So, ayan. Integrate natin. We continue feeding, protecting. So, yun. And then integrate natin yung ministry model niya. Oops, sumobra. Itong tatlong konseptong ito, yung proclamation, the meaning of the miracles, pinoproclaim niya kasi yung kingdom. Yung picture sa isip ng mga Hudyo kung ano yung kingdom of God na parating. Pinoproclaim niya maraming pagkain. Gutom sila, patay gutom sila. Binubulsa yung billion-billion Gutom sila. He feed them. So he's giving them a picture of prosperity. They are sick, He heals them. He is giving them a picture of this kingdom that there is no sickness. Everything is good. He heals them. So lahat ng aspeto, the joy, lahat, dinidescribe niya yun. So the proclamation, the good news of the kingdom, the good news of the kingdom. The miracles are just illustrations. Nandito na to, these are the signs.
And then He teach them. This is how we live in the kingdom. So, hindi na kayo citizen ng Egypt. You are citizen of this kingdom. So, we change the mindset. We have a new constitution. We think like God thinks. Healing, demonstration of the compassion. Sa kingdom, ang mga tao doon, compassionate. So, we be compassionate with each other. So, ayan. Hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. And Lord, can you help me see deeper regarding tong taong to? Naiirita ako sa taong ito, Lord. Pero, help me see what you see. Hindi mo pala alam ang daming pinagdadaanan. Pag naintindihan mo, you just embrace, pray. Ayan. The three form of the complete ministry ng Panginoon. So, ayan, the proclamation. We proclaim, we keep on continuing, just like the Lord. We continue to proclaim the kingdom. What is there? Kaya babalikan mo yung the blessed hope of the believer because yun, nandun na tayo. You proclaim about the future to give hope to the people. And then we teach the people how to live habang nandito tayo at wala pa tayo doon. Habang kahit wala pa tayo doon, mamuhay na tayo na parang nandun. Paano tayo mamuhay? We teach them. We teach them sa mga katuruan ng Panginoon. And we heal. Ano to? We heal. We can heal the mind. We can heal by loving people, laughing with them, staying with them, caring for them. So yan, yung sa atin kasi Pentecostal, pag naisip natin ng healing, divine healing agad yung nasa isip natin na kailangan i-demonstrate mo yung miracle. Then, minsan, mas powerful, niyakap mo lang parang, alam mo yung yung kwento ni Doc Lea, kwento ni Doc Lea na bata na nag-confess sa kanya na, alam mo ma'am, ilang beses na akong nag-attempt na magpakamatay. Hindi ko lang magawa-gawa kasi si mama, sabi ko. Ayokong makadagdag sa problema ni mama, kaya ayaw niyang sabihin yung mga problema. So, ayan. Huwag mong sabihin sa mama, sabi niya. Siyempre, sabi ni Doc Lea, I think napanood niya to. Ayaw niya ring i-betray yung bata kasi nangako siyang hindi niya sasabihin. Kaya sabi ni Doc Lea, pagdating ng anak mo mamayang hapon, yakapin mo lang, sabihin mo, mahal na mahal mo siya. Ay, those actions, by loving people, it heals. It heals. Alam niyo ba na karamihan ng mga sakit natin nagsisimula sa spiritual? Pag stress ka, hindi ka na kumakain, nagkaka-ulcer ka. Halos, si Doc Willie Ong, di ba? Di ba sabi niya na stress siya sa politika? And then, sinasabi niya, yun yung cause ng cancer niya. Kasi it's in the gut. So, minsan, di mo lang alam, but when we love like the Lord, ang dami palang miracle na nangyayari. Kasi itong pangako ng salita ng Panginoon, signs, wonders, and miracles follows us. I believe na maraming miracle sa likuran natin. Hindi lang tayo aware, pero maraming taong nakakaranas ng miracle habang dumadaan tayo sa buhay nila. So, yan. Ayan. Now, balansin natin yung ministry natin na matututunan natin kay Jesus Christ. Di lang puro preach. Mag-serve rin tayo. Sana matutunan natin. Hindi ko sinasabing ko. I'm a student of the Lord Jesus Christ. Bago pa lang tayo sa ministry and I want to become more. Puro preaching. Malayo pa sa Panginoon. So, but Lord, may He teach us to serve. Hindi lang nagtuturo. And yun yung challenge sa akin kasi I'm a teacher. Ang Panginoon nga nabalansin niya yan. I think He demonstrated it for us.
True ministry integrates truth, training, and compassion. So maraming kwan kasi na we feed this, we feed this, we feed this. Anong mangyayari sa atin? Puro kain tayo. Walang output. Kumakain ng kumakain. Hindi nag-e-ehersisyo, hindi umiebak, hindi pinagpapawisan. Mamatay ka dyan. May maraming namamatay sa simbahan. Beer. So, ayan, let's learn how to do ministry from the Lord. So, ito yung life and ministry of Christ. Balik ako sa kwan. Bago tayo pumunta sa reflection. May kapansin-pansin. May kapansin-pansin sa pagbasa ng Panginoon dito sa kwan. Sa original context nitong binasa nating text, itong sa Luke 4:18 to 19, kasi 2,000 years ago. Ano yung setting nito? So, yung customary, pag Sabat, day of Sabat, so, may visiting rabbi, yung nabanggit ko kanina, they will give you the honor to read the scripture. Rabbi ka ikaw nakakaalam ng karamihan doon. So, binasa niya, tapos, binalik niya yung scroll. Umupo siya. Pero alam niyo ba na yung binasa ni Jesus Christ? May kapansin-pansin doon eh. Yung unang binasa niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. So, nabanggit natin kanina, yung ibig sabihin ng anointed. So, siya yung sinasabi doon sa Old Testament. So, yung understanding ng mga listener noon. So, alam na nila na nung sinabi ni Jesus Christ na na-fulfill ito, ako yung Messiah. So, sinasabi ni Jesus Christ na the Spirit of God has uniquely empowered Him for mission. At gagawin niya yun. So, siya yung promised deliverer. Yun yung... and then to proclaim the good news to the poor. Ano tong good news to the poor? So, hindi lang mga economically disadvantaged itong mga taong poor na tinatawag dito. Yung mga pious poor. Itong mga hindi lang sila biktima ng economic situation nila, pero sa hirap ng buhay nananatili silang faithful. They hold on to God. Just like the prophet Simeon and prophet Hannah who is in the temple. They hold on and naghihintay pa rin. They reject the urge to go with the flow. Kasi minsan wala ka nang makain, magnakaw ka na para may makain. Pero they blessed are the poor in spirit. Yung sinasabi ni Jesus Christ, nahihipo yung puso nila kasi kahit walang-wala, but we keep or stand for the Lord. Parang ganun yung kwan. So yung mga, despite the suffering, they were waiting and waiting for God's rescue. Ito yung sinasabi na the good news to the poor. So yun yung tinatarget ni Jesus dito. So ina-announce niya yung nandito na yung victory, nandito na yung inaabangan ninyo, nandito na yung inaasam-asam natin. So yun yung announcement. So dinideclare ni Jesus na yung era ng pag-rescue sa mga faithful. So, ayun, suffering for people of God na from the very beginning, nandito na yung kwan. To proclaim freedom for prisoners and recovery of the sight of the blind. Ano ito? Metaphorical ito sa socio-political. Ito problema natin. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, ini-spiritualize natin lahat. But actually, in the original context, this is not a spiritual text. This is kung anong nangyayari sa atin. We are oppressed. Pambira. Ayuda sana yun eh. Bakit pinambili ng Rolls Royce? Parang ganun. So, ayan. Sana bawas 12% yun eh. So, parang ganun. So, hindi lang yun, hindi lang socio-political, but the prisoners, yung captive to sin, yung nag-i-struggle ka na, Lord, ito yung kahinaan ko, Lord, pabalik-balik, but you still fight on, samantalang yung iba bigay hilig na, pero ikaw, nahuhulog ka, but you still keep on repenting and nagpamakaawa ka, nagpapatulong ka sa Panginoon.
Hindi lang yung injustices sa paligid nila. Yung freedom na sinasabi ng Panginoon, release, forgiveness. So, naiintindihan niyo yung the message of grace? Yun eh. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Alam mo, you just go to the cross and Lord, kasala na naman ako, but I come to you, I subscribe to your offering. And then, hinuhugasan ka niya. And hindi ka makondem ng kaaway kasi He cleansed you. So yun yung kagandahan sa atin, kagandahan ng kwan. So hindi lang yan, recovery of the sight. Of course, ang makikita lang natin ay physical healing. But actually, also speaking of the lack of understanding. Yung mga hindi pagkaintindi, ano ba to? So, yung spiritual meaning ng Messianic kingdom. So, ayan. It means bringing out people from the darkness of ignorance and sin. And dinadala niya tayo sa truth and salvation. Now, yung setting of the oppressed free, ito nanggaling sa Isaiah 58:6. So, ayan, ito kasi breaking the yoke. Sabi doon sa Isaiah 58:6 eh. So, very powerful yung concept nito. Yung yoke kasi, yung sa kalabaw, doon dinatali yung araro. Nandun yung puwersa eh, pag naglalakad yung kwan. At ang sinasabi dito is to break the yoke. Yung pabigat dito. So, the liberation na dadalhin ng kingdom na ito. So, yung economic liberation, freeing people from literal slavery. So, anong pagkaintindi ng mga tao dito noon? So, alam niyo yung kung itutuloy natin yung pagbasa kasi tutuloy ni Jesus ito yung the proclaim the year of the Lord's favor. Ano tong year of the Lord's favor? Sa Israel, meron yung tinatawag nilang Jubilee year na every 50 years magre-reset yung bansa. For example, naibenta ko yung lupa ko dahil sa nagipit ako. Pero after 50 years, yung nakabili ng lupa namin by force because of the law of the kingdom, ibabalik nila sa akin yung reset. Babalik sa akin yung lupa ko. Yung mga utang ko, burado yan. So, yan. Pero, dahil sa kasablayan rin ng mga Hudyo, matagal lang hindi na ipapatupad to. Year of Jubilee. So isipin mo yung mga mahihirap, wala eh. Walang remedyo kung paano makakaangat sa yoke of poverty. Kasi wala kang source of fund eh. Kasi nabenta lahat, nakuha lahat, ni-scam ka or ano pa. Pero ang sinasabi ng Panginoon, nandito na mangyayari itong promise ng Panginoon, reset. Ayan, isipin mo yung hope na dinadala ng Panginoon. So, ito yung pinaka-climax ng entire passage eh. To proclaim the year of the Lord's favor. So, direct reference ito sa Leviticus 25. Every 50 years na ginagawa yan. So, ayan, ibabalik yung lupa sa lahat ng may-aring mga owner na family, lahat ng Israelite na naging slave, mapapakawalan sila. So hindi na ako persadong manungkulan sa iyo, manilbihan sa iyo kasi marireset lahat 'yan. I will become free. Ayan, yung lahat ng utang burado 'yan. Ganda niyan. So ayan. Yun yung concept ng Year of Jubilee na ginagawa ng Panginoon. Every 50 years, nire-reset ng Panginoon a new beginning. So kahit yung Year of Jubilee, pinapahiwating niya ng gagawin ng Panginoon. Kaya pagbalik ng Panginoong Jesus, i-reset niya tong mundo. Yun yung mangyayari. Kaya may 1,000 years reign of Christ, i-reset niya yung mundo. Yan yung ibig sabihin ng millennial kingdom. So, yan yung, di ba, Year of Jubilee? Millennial kingdom na tinatawag nila. Yun yung picture. So kahit yung ginagawa nilang Year of Jubilee sa Old Testament, pahiwating na yun yung gagawin ng Messiah. So lahat sa Old Testament, makikita mo na
connected lahat sa Messiah. Now, sa pagbasa ni Jesus dito sa scroll of Isaiah, mapapansin mo na pagpupunta ka sa Isaiah, may nilaktawan si Jesus. Take note, nung binasa ni Jesus ito, hindi sa Luke. Hindi niya binasa sa Luke. Wala pang Luke noon. Sa Isaiah scroll to. Pero sa Isaiah 61 verse 2, hindi niya kasi binasa, may isang bahagi na hindi niya binasa. Kasi yung basa doon, to proclaim, yung Isaiah 61 verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor, and then hindi niya binasa yung dugtong nun, and the day of vengeance of our God. Hindi niya binasa yung the day of vengeance of our God. Kinat niya doon. Mag-reflect kayo doon. Marami kayong magagawang sermon doon. Makakagawa kayo ng sermon. Bakit pinutol niya yun? Bakit doon siya nag-end? Bakit hindi niya binasa yung the day of the vengeance of God? Kasi yung pagpunta ni Jesus, hindi siya pumunta bilang lion. Pumunta siya bilang lamb. Pumunta siya para to proclaim the favor of God. To bring grace, not judgment. Pero ibabasa niya. Ito may ibabasa later sa Book of Revelation pagbalik niya. So yan. So inumit niya ito the day of vengeance. Sa pag-umit ni Jesus dito, gumagawa siya ng profound na theological statement. So ayan. Ang ine-expect kasi ng mga parating, yung itong Messiah is a warrior king. Parang si David, parang si lolo niya. Na si David, dinala niya lahat yung karangyaan ng bansa nila, dinala niya yung glory ng bansa nila sa pamamagitan ng pakikibaka, pananakop. Pero hindi yun yung picture na dadalhin ng Messiah. Hindi siya warrior king dito sa context na ito. So ayan. So he will not liberate the nation from Rome. Hindi yun yung mission niya. Nire-redefine niya yung Messiah mission. So ayan. So itong mission na tinutukoy natin sa last coming, yung first coming niya is grace, liberation, favor, hindi itong military vengeance. Okay? So, ayan. So, alam lang mga tao yan. Bakit pinutol niya doon? Mag-iisip sila. Hindi ka na lang mananahimik dyan. Explain mo. Pinutol niya doon, tapos sinabi niya, itong banal na kasulatan na ito, natupad na ngayon. So, ibig sabihin, natupad na yung bahaging yun, pero yung isa hindi pa. So, we preach grace ngayon, pero i-preach rin natin na after ng grace na ito, there will be judgment. There will be judgment. So, ayan. So, kaya magmamadali rin tayo. Kaya, ayan, may urgency. May urgency. Okay? Gusto nila ng gusto nila ng mga Maccabees. Gusto nila yung mga revolutionary na dudurog sa Rome. Ayan. So, ayan, claim ni Jesus Christ na siya yung anointed one, the Messiah or the Christ, na in-empower ng Holy Spirit. Dinideclare niya na ito na yung simula ng pinaka-inihintay nating Messianic age. Ito na yung makikita natin yung liberation, yung healing, yung restoration. Ito yung mga nauunawa nila kung nakikinig sila sa what? Announcing the ultimate jubilee. So, ayan, mapapatawad na rin yung utang ko. Praise God. Parang ganun. Economic justice. So, and then yung redefining of the liberation. Okay? So, ayan, yun, yung napansin ko rin kasi yun. Pinutol niya yung text. So, kapansin-pansin yun sa mga Hudyo. Okay, so, ayan, and then pupunta tayo sa reflection natin. Anong meron? Okay, so yung ministry ni Jesus Christ, He proclaims, He teach, and He heals. Now, sa mga aspect na ito,
sa aspect ng itong threefold ministry ng Panginoon, ano kaya yung pinakamahirap or pinaka-challenging na i-emulate sa context natin? So, and then isipin natin kung anong practical step kaya ang magagawa natin para mas maka-align tayo sa puso ng Panginoon. Sa akin, yung healing, hindi naman hindi sa signs, wonders, and miracles. But we heal in many way eh. Kaya mong i-heal yung nasakit nga. Hindi kaya ng pain reliever yung nasakit nga na ako. But may we be able to cure that with love, grace, panagisur. And how would we do this? I think dito, sa akin personally, doon yung fun. And sa akin siguro more on meditation, more on being with people. Alam niyo itong inupuan ko dito, halos 12 hours ako rito. Maghapon hanggang matutulog na. Halos nandito ako nagtatrabaho. And most of the time I'm out with the people. I'm not with the people. So dito siguro yung challenge rin na more time with people. Okay? So ito yung lesson natin. Purihin ng Panginoon, tutuloy natin sa Wednesday. Okay, may mga tanong tayo. Bago natin i-close in prayer. So sa next sa session 5, pupunta tayo sa phase 3 na. Phase 3 na tayo. The climax of everything. What's the climax of everything? Dito sa work of God. Work of the Lord Jesus Christ. Life and ministry. Is the cross. The cross and the empty tomb. Yun yung pinaka-climax ng life and ministry of Christ. So pag-aaralan natin doon, yung the Lamb of God. The cross as the final sacrifice. So yun yung pag-aaralan natin next meeting. So sige, kung walang tanong, sana wala. At yun na lang, isend nyo na lang ulit yung mga reflection ninyo. And napakalaga itong mga reflection ninyo. Nagagamit rin natin yan sa pagre-reflect sa susunod na lesson. Okay, so wala. So we will pray. Sige, let us pray. Lord, maraming salamat sa pagpunta ninyo, pagparito ninyo sa mundo namin. Maraming salamat, Lord, that you brought the good news. Kami, Lord, wala kaming kaalam-alam dyan sa kingdom of God. Sa Hudyo na rebellion, Lord. Wala kaming kaalam-alam. Pero ang ganda pala niyan, Lord. There will be a reset. Magkakaroon ng karangyaan, wala nang problema sa lugar na yan. And maraming salamat, Lord, at naging bahagi kami. Ginawa mo kaming mga, kahit Gentile kami, wala kaming kinalaman, ignorante kami dyan, but we were able to hear the gospel, hear the proclamation. Maraming salamat, Lord, sa kingdom mo, Lord, na sumasaklaw hindi lang sa Hudyo, kundi para sa aming Gentiles. Maraming salamat rin, Lord, sa teaching ministry mo. You taught us. You want to change our mindset. You are transforming us with your words. Tinuturuan mo kami, and just like what we learned in the past, nung last meeting, Lord, na your words like a water. It cleanses us. It changes our mindset. It purifies us. Maraming salamat sa mga katuruan mo, Lord. And help us, Lord, to be just like your parable, Lord. Help us to obey your word, that we may be like a house built upon a rock, para matatag ang aming mga buhay. Ano man ang mga parating na dagok sa buhay, we are still standing. Teach us to hold on to your words, O God. At maraming salamat rin, Lord, sa ministry mong pagpapagaling. Pinapagaling mo kami, Lord, sa araw-araw. Ang aming mga corrupted life,
spiritual sickness, dahan-dahan mong pinapagaling, Lord. Maraming salamat, Lord, na kahit sa mga physical sickness namin, Lord, nakakaranas kami ng sakit, pero pinapagaling mo kami, Lord. Napakabuti mo sa amin, Lord. Tuloy mo, Lord, na gamutin mo kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, spiritual man, physical man, o anumang aspect, Lord. Bless mong bawat isa sa amin, mga classmate namin dito sa online, live at sa recorded version, Lord. Ikaw ang mangusap sa kanila. Bless mo ang bawat isa sa aming pamamahinga, Lord. We pray that isubalik mo, Lord, ang aming kalakasan para bukas, Lord, magagawa na naman namin ang aming mga responsibilidad at tungkulin, Lord. Bless mong bawat isa sa amin. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Good night. Good night. Thank you, Pastor. Thank you so much. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Okay. God bless Good everyone. night. Happy birthday.